Magandang umaga sa inyong lahat. Ako pala si Teacher Yun. At ang kasama ko magtuturo ngayon ay si Teacher Del. Kaming dalawa ang magtuturo sa inyo ngayong araw sa asignaturang Pilipino. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Mabuti! Ang tatalakayin natin ngayon ay paggamit ng tuwiran at di tuwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe. Ano ang tuwirang pahayag? Tuwirang pahayag ang tawag sa pahayag na mismo ang nagsasalita ang nagsambit ng nasabing pahayag. Ang tuwirang pahayag rin ay kilala bilang direct speech sa wikang Ingles. Ginagamitan ito ng bantas na panipi o quotation mark sa English. Narito naman ang ilan sa mga halimbawa. Una, ngayon tinanggal ko sa politiko kasi maraming reklamo. Yung distribution ng pera, pati ang bigas na pagkain. Kung iyong mapapansin, ito ay nakapaloob sa bantas ng panipi. Sumunod na halimbawa, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Yan ang pahayag ni Dr. Jose Rizal. At iyong mapapansin, ito ay nakapaloob sa bantas ng panipi. Ngayon, dumako naman tayo sa di tuwirang pahayag. Ano naman ang di tuwirang pahayag? Ang di tuwirang pahayag ay ang pahayag na may ibang taong nagsabi ng sinabi ng nagsasalita. Ito rin ay kilala bilang indirect speech sa wikang Ingles o quoted speech. Hindi ito ginagamitan ng panipi. Madalas na ginagamitan ng mga pang-ukol na ayon sa, ayon kay, alinsunod sa, alinsunod kay, batay sa, batay kay. Narito naman ang halimbawa. Ayon kay Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. O iyong mapapansin, hindi ito ginagamitan ng panipi. At ito ay ginagamitan ng pang-ukol na ayon kay. Dumako naman tayo sa isa pang halimbawa. Sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinanggal niya sa politiko ang distribution ng pera pati na ang bigas na pagkain kasi maraming reklamo. At iyong mapapansin, hindi ito ginagamitan ng panipi at ito ay ginagamitan ng pang-ukol na sinabi ni. Tandaan natin, tuwirang pahayag. Ang tawag sa pahayag na mismong ang nagsasalita ang nagsambit ng nasabing pahayag. Sumunod, ang tuwirang pahayag ay kilala bilang direct speech sa wikang Ingles. Ikatlo, ginagamitan ito ng bantas na panipi o quotation mark sa Ingles. At ang di tuwirang pahayag naman ay ang pahayag na may ibang taong nagsabi ng sinabi ng nagsasalita. Pangalawa, ito rin ay kilala bilang indirect speech sa wikang Ingles. At panguli, hindi ito ginagamitan ng panipi. At madalas na ginagamitan ng mga pang-ukol na ayon sa, ayon kay, alinsunod sa, alinsunod kay, batay sa, batay kay. Tandaan, maaaring baguhin ang ayos ng saktong pahayag ng sasalita, ngunit hindi maaaring baguhin ang diwa o ang nais ipahayag sumulat o nagsasalita. Natapos na nating talakayin ang tuwiran at di tuwirang pahayag sa paghahatid ng mensahe. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw.